tanungin naman po natin ngayon kung sino po si Ms. Mara Tamundo sa ngayon bilang isang politics. Ma'am, ano po nagtulak sa inyo? Ba't napalapit po ang mga senior citizens? Ako, unang-una sa lahat, medyo mahaba-haba yung kwento tungkol dyan. Pero ako talaga naniniwala sa destiny somehow. Kasi syempre may mga bagay tayong pinupush para sa sarili natin. Pero yung pagpasok sa politika, yan yata yung pinaka-last na maiisip ko na mapapasukan ko. Bakit? Kasi sobrang simpleng tao lang ako. Meaning ayoko ng masyadong komplikadong buhay. Pero gusto kong tumulong. Kaya lang hindi ako sanay dun sa maraming nakakakita ng pagtulong ko. Most of the time kasi sa mga malalapit kong kaibigan, tumutulong talaga ako ng palihim. Hindi ko na ba kailangan ipagmalaki sa ibang tao. Hanggang sa dumating yung isang araw na nakita ko nung panahon ng pandemic, napakahirap. So, meron ako nasaksihan na isang politician na alam ko naman na meron siyang pwedeng maitulong, pero hindi niya tinulong. So, doon, parang sampal sa mukha ko na, grabe pala. Pagka wala pala talagang totoong mamilito, wala palang mangyayari sa akin. So, pinagdasal ko, hindi naman agad pumasok sa isip ko yung politika na pumasok. Ay, tatakbo ko, susunod na eleksyon, hindi. Pero sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para matulungan ko yung mga tao na hindi mangyari ito ulit? Kasi diba nung pandemic, napakahirap ng buhay. Opo. Siguro isang bote ng bigas napakahalaga kasi lalabas ka, nare-rest mo yung buhay mo. Tapos, pag uwi mo, wala ka pang makakain, di ba? So, nagdasal lang ako, sabi ko, Lord, sana mabigyan mo ako ng chance na makatulong ako sa maraming tao. Pinagdasal ko lang siya. Hanggang isang araw, dumating yung opportunity na nakapasok ako ng Partido Federal. Yung pagpasok ko sa Partido Federal, hindi ko rin talaga inaakala. Kasi medyo nakakapagod pala yun. Pupunta ka sa headquarters, i-interviewin ka, tatanungin ko may budget ka pa. Alam mo yun, parang hindi ako sanay. Sabi ko, ganun ka pala yung politika. Lahat idideklara mo, ano to ba kung kailangan lahat sabihin mo. Ang iniisip ko, ang pinapasok ko po dito, tutulong ako. Hindi para ipagmalaki ko kung may pera ako o wala. Tapos sabi, sige, umuuna na po ako. Okay na po sa akin to. Parang ito na yun, ito na. Parang ito na yung nagsasabi, papasukin ko na itong politika. Sabi niya, baka gusto mo naman, picture tayo para may ebidensya ka naman. Kasi ganun ako hindi ako after dun sa na porket may power sila, parang sisiksik ko yung sarili ko. So, yun yung doon na nag-start. Nung umuwi ako sa bahay, nabasa ko na yung pangalan ko, natatakbo ko konsehal ng Maynila. Tinanong ko pa nga, meron po ba akong kasama? Wala, ikaw lang. Ha? Ako lang mag-isa? Paano po ako magtatakbo mag-isa? Sabi ko, hindi, wala eh. Walang, down the line sa Manila, walang ibang tatakbo, ikaw lang. Sabi ko naman, paano ko po kaya kakayanin ito mag-isa? Wala akong mayor, vice mayor, walang congressman, wala rin konsehan. Pag gano'n ma'am, solo? Oo, solo. So, ang sabi sa akin, yan ang challenge sa'yo. Dalhin mo na lang si BBM sa lahat ng campaign mo, sa lahat ng tapulin mo, i-print mo yung mukha niya, i-print mo yung pangalan niya, tulungan mo siya. Dahil ako, pumasok ako sa Partido Federal, yung loyalty ko nandoon na kaagad. At alam ko sa sarili ko na magiging loyal ako kay BBM at tutulong ako sa programa. So yun na yun, pauwi ko ng bahay, nag-iisip na ako. Wala akong ka-idea sa politics. Hanggang, syempre meron ako isang advisor lang na lagi nagsasabi sa akin na kailangan mo ng tarpaulin, kailangan mo ng speaker, kailangan mo ng music. Ako hindi, okay na yan, wala. Huwag na lang, gastos lang yan. To the point na kung wala kang patience, wala kang totoong pagmamahal, at wala kang totoong paglilingkod, baka mawalan ka ng gana. Kaya sabi ko, ganito pala yung isang politician. Ayun. So ma'am, bali, ang tanong po natin, hanggang kailan niyo po gagawin ang mga bagay na ito para sa ating mga minamalang senior citizen? Yes, actually, nung nag-start ako ng campaign, bumaba ako sa lahat, nakita ko yung kahirapan, nakita ko lahat. May times na umiiyak pa ako, pag uwi ako sa bahay, parang dinidibdib ko pa siya, na nalulungkot ako. Sabi ko, paano kaya kumantong ng mga tao sa ganun? So, naapektuhan ako, pero lagi ako nagdadasal, nabigyan niya ako ng maliwanag na paraan kung paano ko makakatulong. Kasi ang tao naman, kahit nasabihin mo pang may pera ka, tapos sasabihin mo tutulong ka, hindi mo sila matutulungan kung hindi mo sasamahan ng puso.
Parang, ito, ayan, okay na. Pero, asan yung talagang pagtulong? Yung pagtulong kasi, sasamahan mo siya ng pagmamahal para yung ibibigay mo ng tulong sa tao, matatatak sa kanya. At the same time, matutulungan din yung iba, mapapasa niya. So, yung ginawa ko ng campaign, hindi ako nag-expect ng anything. Basta ako, kinampaign ko si BBM, talagang pinaglaban ko siya sa lahat, kasulok-sulukan, na talagang tinatanong pa ako ng mga tao, bakit namin siya iboboto? Ma'am, sige nga, paliwanag mo nga, anong mabibigay niya sa amin. Ganun yung mga katitindi ng mga question ng mga nakatabay. Hindi ko akalain na ganun pala yung mentality nila sa politika. Lahat yun sinabot ko. Lahat sabi ko, ito na mamahalin ko na talaga itong ginagawa ko. Tapos, nung andyan na yung eleksyon, syempre alam ko, hindi ako makakalabas, alam ko na yun, I knew it, pero tinanggap ko kaagad ng buong puso. Tapos, sabi ko sa sarili ko, Lord, kung ito talaga yung binigay mo sa akin, gagampanan ko siya talaga ng totoo hanggang buhay ako. So, yun na, lumabas ako, nakita ko yung mga bata, hinahabol yung sasakyan ko, pagdadaan ako sa Onyx, umiiyak ako dahil sabi ko, naawa ko sa mga bata. Kasi yung binigay ko na bola, simple lamang, pero hindi pala nila ako nakalimutan. So, paano pa kaya kung talagang tinulungan mo sila? Kumbaga, paano pa kaya kung talagang naiahon mo sila na sila ay magkaroon din ng chance na umunlad. So, doon ako nag-decide bumaba. That's the start. Bumaba ako mag-food feeding. Nung nag-start ako sa isang barangay, ang sabi ko, magpapakain po ako ng 300. Ang sabi ng barangay, ha? 300? Hindi kami sanay ng gano'ng karami. Usually, napakailan na ng bata, 20 hanggang 50, madami na. Doon ako nagulat. Ang dami-dami pong bata, paano mapapakain yung 20 tsaka 50, sabihin mamimili ka pa. Hanggang sa ginawa ko, overwhelming talaga. Talagang nagpakain ako hanggang 2,000, 3,000, 500 sa isang barangay. So, surprisingly, sa akin yung surprisingly, nakita ko yung ng tao, tuwang-tuwa sila. O doon na, pumasok na yung mga kabataan, pinapangaralan ko hanggang dumating na yung mga senior citizen. Nung dumating yung mga senior citizen sa likuran, isip ako ng isip, ano kaya gagawin ko sa mga senior? Paano ko kaya sila tutulungan? Siyempre, hindi ko naman alam kung anong paraan. Kasi nung tumakbo nga ako, hindi ko nga alam na may tarpaulin, may music. So, kumbaga wala akong idea at all. So, yung mga senior, sabi ko, tara, dito po kayo sa unahan. Kasi nakita ko, tagal din na nakita yun. Kakantahan ko na naman. So, nung umawit ako, ayun na, hindi na ako nagdire-diretso. Doon na nag-start yun, na naramdaman ko, kailangan ko pala silang tulungan. Ayun na, dire-diretso na siya hanggang ngayon. So, tinatanong mo ko hanggang kailan yung plano. Hanggang kailan ko po gagawin? Siyempre, yung buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero yung pagtulong natin, alam natin kung hanggang kailan natin pwedeng gawin. Yes. So, talagang ako, hanggang nandito ako, hanggang kaya ko, buhay ako, tutulong talaga. Kahit na may politika o wala, bahala kayo sa buhay nyo kasi ako, ang priority ko yung mga tao matutulungan natin na marami. Na dumating yung oras, lalabas ka ng bahay, masaya lahat ng tao, hindi masyadong burden sa kanila yung kahirapan dahil may mga natutulungan. Gusto ko dumating yung point na yun. Ayoko bigyan ng limitation eh. Sabi ko nga, ang Panginoon lang ang may alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Pero yung pagtulong at gusto natin, yung ginagawa natin, alam natin. So, may choice tayo, di ba? Kaya para sa mga kabataan, sa senior citizen, ako po nandito lamang para makatulong. Pero doon sa mga politician natin, ang tingin nila sa akin ay kalaban. Eh yun nga lang, hanggang tumanda na ako, gagawin ko to. So paano kaya yun? Tatanda rin kayo sa konsumisyon sa akin, di ba? Kumbaga, kung kukonsumihin nyo ako, definitely hanggang tumanda kayo, makukonsumi kayo sa akin dahil hindi ko titigilan yung ginagawa ko. Yun. So, yun nga po ng mga minamahal nating kabayan. Ito po si Miss Mara Tamundo, ang may malasakit, matulungin sa tao, senior citizens advocates. Ma'am,